Salamat, boss. Kuya Tsinghay, kapag nabuntis ako ng anak mo, pwede na akong maging asawa ng tagapagmana ng pamilya Su. Huwag kang gumalaw. Umalis ka. Hindi ka na makapagpigil, di ba? Ayos lang. Tutulungan kita. Ang ganda ng pangangatawan nitong kabataang ito. Huwag. Huwag kang gumalaw. Tulungan mo ako. Binibini, banyo ng mga lalaki ito ah. Ano tinitingin-tingin mo? Lumabas ka kagad. Bakit? Hindi nagtagumpay ang masamang plano mo. Ngayon nagagalit ka na. Anong karapatan mo para pakialamanan ang gagawin ko? Bata ka pa lang pero hindi ka gumagawa ng tama. Gumagamit ka ng ganitong maruming paraan para manligaw ng lalaki. Tuturuan kita maging tama, kapalit ng mga magulang mo. Pinangahasan mo akong suntukin. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang anak na babae ng pamilya Shen mula sa Jiangchen. Pamilya siya ng Jiangsheng. Hindi ko narinig ang pangalan nila. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka aalis, tawag ako ng polis. Ikaw. Matandang tang pinigilan mo lang ang plano ko, mapapahamak ka. Sino ang tinatawag mong matandang tang? Binata, kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Mainit ako. Dadalhin kita sa banyo para lumamig ka at magkamalay ka. Ano bang kinain mo? Bakit sobrang init ng katawan mo? Tulungan mo ako. Ang lakas talaga nitong kabataang ito. Parang isang gutom na batang lobo na hindi nabubusog. Huwag kang mag-alala, pananagutan ko ikaw. Ito ay 10 milyon. Pag naubos mo, pumunta ka lang ulit sa akin. Anong klaseng tao ako para sa iyo? Ang kagabi ay isang aksidente lang, hindi mo kailangang pananagutan ako. Nagkamali ka ng intindi. Ito ang bigay kong dote para sa'yo. Dot? Naniniwala ka ba sa love at first sight? Ito ang mana na singsing ng pamilya Su. At ikaw ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Pero kakilala lang natin isa't isa kagabi ah. Ayos lang yon, ipakikilala ko ang sarili ko. Su Xinghay, 25 taong gulang, double doctorate. Presidente ng Su Group. Ah, Ikaw naman. ako si Xulia, hotel attendant, edad ko. Malayo ang agwat natin, hindi tayo bagay. Ang pag-ibig, hindi naman nakabase sa katayuan at edad. Sinusumpa ko. Kapag pinakasalan mo na ako, hindi kita pababayaan kahit kailan. Ganito na ba ngayon ang mga bata, ang wild? Ayusin mo sarili mo. Dadalhin kita mamaya para makilala ang mga magulang ko. Magpapakasal tayo ngayong hapon. Ano? Sa wakas nagbago na ang batang ito. Mag-asawa na raw. Inaakala ko nga babading siya. Basta babae, kahit baboy pa. Wala akong reklamo bilang nanay. Tay, Nay. Dinadalhan ko kayo ng manugang. Kayong dalawa pala, mga kaklase ko noon. Nakakaloka, nakipagrelasyon ako sa anak ng kaklase ko. Papakasalan pa niya ako, anong gagawin ko? Magkaklase kayo, ayos yan, magkakilala na, Nay.
Doble pa ang pagkakamag-anak natin. Anak, ikaw muna. Tawagan mo yung pagkain. Usap muna kayo, babalik ako. Anong gusto mo? Kahit ano, sige na. CJ, Sulia, ikaw talaga. Noong nasa business school pa, hinibang mo na ang asawa ko. Ano ba, hindi pa sapat ang asawa ko. Pati anak ko sasaktan mo pa. Hoy, mahinahon lang. Mahinahon ka diyan. Babaeng malandi, sisirain kita. Huwag, pag nakita ka ng anak natin, gali sa atin yan. Suha Omin, kailan ba kita hinikayat? Wala, talagang wala. Kung gusto mo akong hikayatin, masaya na ako. Pinagtatanggol mo pa siya. Sinasabi ko lang ang totoo. Kahit totoo, huwag mong sabihin. Tama na Lexia Oyan, walang nakakaalam. Na anak mo si Suksinghay. At hindi rin ako makikipagrelasyon sa kanya tapos na itong kalokohan. Buti naman naintindihan mo. Kayong lahat, wala kayong ginawa kundi magpahirap sa inang ito. Lia, Huwag mo na akong hanapin sa susunod, hindi ka pasok sa standards ko. hindi ba't napagkasunduan natin magpa-register ng kasal mamayang hapon? May sinabi ba ang mga magulang ko? Lia, hindi nila ako mapapag-utos. Ma, hindi ba't lagi niyo akong minamadaling magpakasal? Narito na siya ngayon, kayo ba ang nagpaalis sa kanya? Siya mismo ang nakaramdam na hindi siya karapat-dapat para sa pamilya so dahil sa kanyang estado. Anak, ang pamilya natin ay isang mayamang angkan sa lalawigan ng Huwai, ang magiging manugang. Ay hindi dapat isang tagapaglingkod. Ma, ang kailangan ko ay pag-ibig, ang tao, hindi ang estado o posisyon. Tagapangulo. Naayos ko na ba ang ebidensyang nakuha ko sa hotel? Nasaan si Siming? Naipit ang negosasyon ni Chichu at ng Telasi Consortium. Masyadong mapaghingi ang kabilang panig. Dalhin mo ako doon. Masyadong labis ang inyong mga kahilingan. Hindi, ang aming mga kahilingan ay batay sa katotohanan. Kung wala ang aking kooperasyon, hindi ninyo mabubuksan ang langis sa baybayin. Ito ay pagsasamantala, panloloko. Hindi ko ito papayagan. Jitsu, may isang sinaunang kasabihan sa inyong bansa. Ang matalinong tao ay nakikilala ang kalagayan. Hindi mo gustong matanggal. Sa proyektong ito, di ba? Kawalang hiyaan, magnanakaw. Binata, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanan. Ang magnanakaw at negosyante ay magkaiba lang sa pangalan, ngunit pareho silang naghahangad. Nailagay ang pera ng iba sa sariling bulsa. Buyer, ganito ka pa rin ka sa akin. Diyos ko, Lia, salamat sa Diyos. Nadinala ka niya sa hub ko. Ito ang lahat ng ebidensya ng hindi patas na kompetisyon ng Telasi. Bier, talo ka na naman ngayon. Tsu, matalino ka pa rin at nakakaakit. Nang husto. Prinsesa, pahintulutan ang iyong pinakatapat na kabalyero na mag-alay ng mainam na pagbati para sa iyo. Matagal na tayong hindi nagkita. Ma, ano ang nangyari? Magkakilala ba kayo? Anak ka ng prinsesa? Boss, tumayo ka. Mga karibal mo sila. Wala nang karibal. Ang lahat ng ginawa ko nitong mga nakaraang taon, ang lahat ng pagsisikap ko, ay para lamang maging karapat-dapat para sa kanya. Bilang tanda ng katapatan, ang Telasi ay atras. Sa proyekto ng langis. Hindi sa aming mga tsino, mahalaga ang panalo para sa lahat. Magkakipagduman. Mabuti ang pakikipagtulungan. Nanay, ang galing mong magtago. Kaya pala ang daming mayamang humahabol sa'yo. Wala ka man lang nagustuhan. Anak, ano ba iniisip mo? Prinsesa, sana'y may karangalan akong makasalo sa'yo sa hapunan. 45 taon na ako, babae na. Prinsesa pa rin ang tawag? Hindi, hindi. Ang pagtanda ay medalya ng iyong ganda. Mula prinsesa, naging rina ka na. Hindi kayang takpan ng edad ang iyong kinang.
Sandali lang hindi nagkita, naging malandi ka na rin. Sinusumpa ko sa Diyos, totoo ang sinasabi ko. Nakita mo na, malaki na ang anak ko. Kaya, sa salusalo mamayang gabi, bilang kasosyo, dapat kang dumalo. CJ. Kaysa prinsesa, mas gusto kong tawagin mo akong Reyna. Sage, aking mahal na Rina. Hoy, anak. Magsisimula na ang handaan, bakit wala ka pa? May pinag-usapan kami ni Bier, paparating na. Ingat kayo. Lia, Ganda, kinain mo na tapos alis ka. Hindi yan tama. Sabi ko na, pagkakamali lang kagabi. Hirap na hirap akong hanapin ka. Paano ko bibitawan? Anong ginagawa mo? Maraming nakatingin. Hayaan mong makita nila. Gusto ko pang malaman ng buong mundo ang kaligayahan natin. Hindi ka ba nahihiya? Sino yung babae? Ang lapit-lapit kay Sutsinghay. Sabihin mo kay Bitsuan, inaagaw ang asawa niya. Anong pinagtatawa mo? Natatawa ako, nakakilala ako ng napakagandang asawa. Pansamantalang libog lang yan, hindi pag-ibig. Tapos na yon. Huwag mo nang guluhin. Hindi ko alam kung naniniwala ka sa love at first sight. Pero sinasabi ng puso ko, ikaw ang para sa akin. Yung babae, Madaling magsalita ng magaganda. Kung totoong gusto mo ako, patunayan mo. patunayan, Suan-suan, pumunta ka sa harap ng hotel. May babae na umaakit kay Sutsinghay. Yung masamang yun, may relasyon pala kay Sutsinghay. Siya yon. Aalis ka ba o tatawag ako ng pulis? Ang galing. Ang bait-bait ko, ikaw pa ang nakakuha sa kanya. Kuya Tsinghay. Bantayan niyo siya, paparating na ako. Ano ba? Sinabi ko na, imposible tayo. hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sinusumpa ko. Si Tsulia lang ang mahal ko sa buhay na ito sa susunod. At sa lahat ng susunod pa, siya lang ang mamahalin ko. Wala na talagang magagawa sa'yo. Pero ang kasal, hindi lang tungkol sa dalawang tao. Kung papayag ka lang, walang problema ang lahat. Nandito na ang mga magulang ko, papapanumpain ko sila. Sa harap ng lahat na tanggapin kabilang. Manugang ng pamilya Su. Hintayin mo ang magandang balita. Hintayin mo ako. Ang bilis ng panahon. Talagang tumatanda na tayo. Nasaan ang masamang yon? Nandyan. Suwan-suwan, ano ang gusto mong gawin? Susunod kami sa'yo. Ano? Gusto kong pahirapan siya ng... Ikaw, Masamang babae ka. Araw-araw, lalaki ang inaakit mo. Di ba? Wala ka talagang hiya. anong kalokohan yan? Siya ang may gusto sa akin. Gugustuhin ka ni Kuya Tsinghay? Kung hindi lang dahil lasing siya nung panahon na yon. Akala mo ba titingin pa siya sa'yo? Nasa reception si Suksinghay. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya mismo. Gusto mo pa akong lokohin? Hawakan niyo ang masamang to. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Bitiwan. Kung hindi mo sinira ang plano ko, matagal na sana akong nagdadalang tao. Ng anak ni Kuya Tsinghay. At naging manugang na ng pamilya Su. Kahit wala ako, hindi ka pa rin magustuhan ni Suksinghay. Babaeng mapagplano. Sumasagot ka pa. Ngayon, tingnan natin kung gaano katigas ang bibig mo. Masamang babae ka. Hanggang ngayon, kinakalaban mo pa rin ako sa lalaki. Shen Bixuan. Bitiwan mo. Paulit-ulit mong sinasabi na lalaki mo si Suksinghay. Meron ka bang singsing? Namana sa kanilang pamilya? Ano ang sinabi mo? Hinahamon mo ba ako? Sek. Hindi ba't ikaw ang napabaliw? Kay Kuya Tsinghay. Nandito ang mga magulang niya sa function hall. Mga sis, hatakin ninyo papasok ang babaeng ito. Ngayon ko siya sisirain. Alam ba ganito? Magkakagusto sa'yo si Suksinghay. Ang kapal ng mukha mo, lalo lang siyang mainis sa'yo. Ngayon ka lang natakot. Sayang, huli na. Natatakot ako.
Ako ang puno ng pamilyang Su. Ang salo-salong ito ay espesyal na inihanda para sa akin ni Beer. Lalo kang nagsisinungaling. Ang pamilyang Chu, iyon ang pinakamayaman sa Dacia. Dahil mahilig kang magpanggap. Papaniwalain kita hanggang sa dulo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi mo ba sinabi na si Su Xinghai ay nasa function hall? Nasaan siya? Siya. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Ano ang gagawin mo? Ito ay victory party ni Tela CCE para sa puno ng pamilyang Chu. Nagkakagulo ka rito. Gusto mo bang mamatay? Tita Lee, ang babaeng ito, paulit-ulit, na nanggugulo kay Kuya Xinghai. Hindi ko matanggap kaya ako. Sulia. Mabuti. Matapang ka pa rin hanggang dito ka sumunod. Lixia Oyan, magkaklase tayo noon. Pahintuin mo sila, may oras ka pa. Tumahimik ka, Day, kung kaklase mo si Tita Lee, at malaman ng mga kaklase niya na umibig ang anak niya sa'yo. Anong mukha na lang ang ipapakita ni Tita Lee? Hindi. Kaklase ko nga siya. Tita Lee, pakinggan mo muna ako. Ano ang gagawin mo? Kaklase pa ang sinasabi mo. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang loob ng anak ko, makakapag-asawa ka na ng mayaman. Sulia, habang buhay ako, hindi ka makakapasok sa pamilya Su. Lumayo ka sa anak ko, naiintindihan mo? Lixia Oyan, huwag mo akong pilitin. Ano ang pinipilit ko sa'yo? Sabihin mo. Ano ang ginawa ko sa'yo? Ano pa ba ang magagawa ko sa'yo? Kunin ang disinfectant, hugasan mo ang kanyang katawan. Sek. Gurang na baka, gusto pa ng sariwang damo. Ngayon, papakainin kita ng husto. Ibahos, tuloy-tuloy lang. Pigilan mo yan. Nanay, nababaliw ka na ba? Ikaw ang nagpabaliw sa akin. Mahigit 20 taon kitang pinaghirapan at pinalaki. Ayaw mo sa mayamang dalaga, ito pang munting kite ang gusto mong pakasalan. Nanay mo ako. Ayokong makita kang sinasamantala ng iba. Tama. Tingnan ninyong lahat. Ano na ang itsura ng taong ito ngayon? Gusto niyong lahat akong pagtawanan, di ba? Su Xinghai, kunin mo ang inyong lahing singsing at isuot mo sa akin ngayon. Mula sa sandaling ito, ako na ang iyong asawa. Ale, halos wala ka ng ngipin. Gusto mo pa maging manugang ng mga Su. Ang lakas talaga ng loob mo. Halika kayong lahat, tingnan ninyo, munting cute. Pinipilit pa niyang pakasalan si Ginoong Su. Katarantaduhan yan. Ang babaeng ito ang minamahal ko sa buong buhay ko. Hindi ko papayagan ng sinuman na siraan o insultuhin siya kung hindi. Kalaban niyo ako at ng buong angkan ng Su at kami. Hindi titigil hanggang matapos. Kuya Xinghai, nagbibiro ka ba? Ang babaeng ito, saan siya nahahabol sa akin? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang naglagay ng lason noong araw? Ano ang ibig mong sabihin? Masamang babae ka, hindi mo kayang pantayan kahit isang hibla ng buhok nilya. Anak, tama na yan. Kahit manugang. Kahit aso ng mga Su ang gusto niyang maging, ayaw ko. Tama na. Ako ang may hawak ng kasal ko. Kahit nanay mo ako, wala kang karapatang makialam sa pag-asawa ko. Sa mundong ito, walang bagay, walang tao ang makakapigil sa pagmamahal ko sa kanya. Lia, pakasalan mo ako. Talagang pakakasalan niya ang anak ng kaklase. Paano ko? Sasabihin ito sa anak ko. Tutol ako. Kung ipapakasal mo siya, ikakalas ko ang relasyon nating mag-ina.
Nanay, kung talagang hindi mo siya matatanggap mula ngayon, maghiwalay na tayo at magpatuloy sa sarili nating buhay. Wala kang singsing, paano ka magpapakasal? Ibalik mo sa akin. Walang katarungan. 20 taon kong pinaghirapang alagaan ang anak ko. Ngayon para sa matandang babaeng ito, inaapi ang sariling ina. Napakasama. Nanay, kung talagang ayaw mo masira ang relasyon mo sa anak mo, ibigay mo sa akin. Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Su. Walang makakagalaw nito nang walang pahintulot ng lolo mo. Kuya't Singhay. Hindi sulit na makipag-away kay Titali dahil sa matandang babaeng ito. Anak, kahit anong mangyari, hindi mo dapat suwayin ang iyong ina sa harap ng maraming tao. Malapit nang dumating ang lolo mo, magpakabait ka. At agad na putulin ang relasyon sa babaeng ito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nandito na po kayo. Walang kwentang tao. Tatay, ipagtanggol mo ako. Ang masamang ito. Daddy, hindi siya tungkol sa pagawang lang kay Ngayon, anak ko naman ang pinagplanuhan niya. Ano? Ikaw? Nagkagusto ka sa apo ko? Ako, Mabuti. Napakaganda, apo. Magaling ang ginawa mo. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Noon pa man ay sinabi ko sa iyo. Si Lia ay isang babaeng may pinag-aralan. Mahinahon. At kayang humarap sa loob at labas ng bahay. Dapat mong gawin ang lahat para mapakasalan siya. Atay, sinubukan ko. Hindi ako nagustuhan ng tao. Sinubukan mo? Wala kang silbi. Ang anak mo, nagtagumpay naman, di ba? Si Lia ay gustong magpakasal sa pamilya Su. Iyon ay biyaya para sa ating lahat. Tatay, bakit ka kumakampi sa labas? Ako ang manugang ng pamilya Su. Nakapag-asawa ka sa pamilya Su dahil hindi nagtagumpay si Haumin na hindi napakasalan si Lia. Kung hindi, makakapasok ka ba sa pinto ng pamilya Su? Tatay, kahit gaano kaganda si Tsulia, pero may 20 taong agwat siya kay Tsinghay. Anong meron? 20 taon akong mas matanda sa nanay mo. Pa kang asong nanghuhuli ng daga, pakialamero ka. Kung may oras ka, magbasa ka na lang. Huwag ka nang magulo sa bahay. Nagkakagulo na ang buong sambahayan. Lia, pasensya na, naapi ka. Ang tungkol sa iyo, ako na ang bahala. Tutol ako. Ano bang meron sa babaeng yun? Bakit mas maganda pa siya sa akin? Tutol ka. Sino ka ba? May lakas ka ng loob na pakialaman ako. Ikaw na. Masamang babae, hindi ka karapat-dapat kahit sa isang strand ng buhok niya. Tia Lee, tignan mo siya. Tatay, si Tsulia ay isang matandang at malandi na serbidora. Hindi sila bagay ni Tsinghay. Ano naman kung serbidora? Ano naman kung matanda? Saan sa batas nagsasabing hindi pwedeng magpakasal ang malaki ang agwat ng edad? O hindi pwedeng magmahalan ang magkaiba ang trabaho? Malaya silang nagmamahalan. At sino ang nagturo sa iyo ng ganyang diskriminasyon sa trabaho? Serbidora ng serbidora ang tawag. Akala mo naman kung sino kang mataas. Ako, Ako ano? Ikaw, ibalik mo ang heirloom na singsing ng pamilya Su. Kung hindi, hindi ka makakapasok. Kahit isang hakbang sa pintuan ng pamilya Su. Ipinapahayag ko na itong kasal tuloy na. Yan ang sinabi ko. Sino pa ang tutol? ikaw. Ikaw na babaeng to, ano ba talaga ang ginawa mo kay? Shen Bixuan. Huling babala ko na ito sa'yo. Kung hindi mo rerespetuhin si Lia, hindi lang. Ilang sampal ang kapalit nito. Su Tsinghay, ang lupit mo. Ang matapang ay umiiwas sa panganib. Mag-isip na lang ako ng paraan para labanan ang masamang ito. Huwag mong intindihin ang iba. Gawin mo ang dapat mong gawin.
Lia, ang pagtatagpo natin. Ang pinakamagandang aksidente sa buhay ko. Pakasalan mo ako. Isinusumpa ko sa aking buhay. Sa habang buhay, magiging payapa at masaya tayo. Sa lahat ng pagsubok, lahat ay ikaw. Hindi kailanman magtataksil. Hindi kailanman susuko. Hanggang sa walang hanggan. Ako. Gusto ko. Ma, malapit na kami ni Beer. Masama ang pakiramdam ko ngayon, uuwi na muna ako. Alagaan mo ng mabuti si Beer. Sandali, kailan kayo magpapakasal? Gusto ko na ngayon pero sa civil registry. Lunes pa pwedeng magparehistro. Singhay, ang daming nangyari ngayon. Magulo ang isip ko. Hindi na muna ako sasama, uuwi na ako para ayusin ang gamit. CJ, Lolo. Amoy ng minamahal. Mas matamis pa sa pulot pukyutan. Naiinis talaga ako. Ay, ayaw ko nang mabuhay. Huwag mo siyang pansinin. Hayaan mo siyang umiyak. Tingnan ko kung hanggang kailan ka mag-inarte. Ang galing mo, Ziming, maganda ang laro. Dahil maganda rin ang suporta mo. Sabihin mo, kailan tayo natalo? Sa ganitong laro na magkapatid? Tol, may magandang balita ako, ikakasal na ako. Bukas na ang kasal. Hindi, ang lalim mong magtago. Sino ba ang magiging hipag ko? Mayaman ba? Siya. Nagtrabaho lang sa hotel bilang serbidora. Mas matanda lang sa akin ng 20 taon. Ako, 20 taon? Kasintanda na ng nanay ko. Kahit ano kinain mo ah. Tigilan mo yan. Tunay na pag-ibig yon. Kapag nakita mo siya, mapapahanga ka sa kagandahan niya. Huwag mo akong agawan ha. Ano ba? Ano itsura ng babaeng yon? Na napasabik ng ganito ang aming sisu? Kapag nakita mo siya, malalaman mo. Hindi pwedeng maghintay, ngayon na, tawagin mo na siya. Tawagin mo na pamakita, ngayon na, hindi pwedeng maghintay. Pamakita namin kung sino talaga siya. Lumabas para maghasik ng gulo sa mundo. Sige, itatanong ko. Bilis, bilis. Hoy, Singhay. Anong ginagawa mo? Naglalaro ako ng basketball. Gusto mo sumama? Sunduin mo ako. Sige, may oras ako. Kita na lang tayo mamaya. Malapit na ako. Papunta na. Sage. Sa Giviten. Parang nandoon din ang anak ko, naglalaro. Sakto, ipapakilala ko sila. Halos 2:00 na. Kailan ka ba talaga darating? Niloloko mo ba ako? Nga, dating ka ba o hindi? Tatanungin ko ulit. Hoy, Singhay. Mahal, nasaan ka na? Medyo traffic. Sabihin mo sa mga tropa mo, pasensya na. Pasensya na. Okay lang, wag magmadali. Ingat sa daan. Malapit na. Hoy, Ziming. Hoy, Ma. Nasa basketball court ako, kasama mga kaibigan. Naghihintay dito sa asawa niya. Sage, okay. Nga, may picture ba ng at? Pakita naman. Nga, picture. Tingin naman. Hanapin ko. Huwag, huwag. Malapit na siya dumating. Bakit patitingin ng picture? Diretso na lang makita ang tao. Ama ka. Kunti na lang. Dapat may suspense pa rin. Tama.
Mga tropa, sabihin ko, huwag kayong mag-alinlangan. Mas kinakabahan pa ako ngayon kaysa noong unang bises akong humalik sa crush ko. Grabe ang kaba ko. Huwag kang magbiro. Singhai, malapit na ako. Nandito na ako. Mga tropa, ito na ang sandali. Ang tunay na bida. Papasok na. Sayang, nasayang lang ang excitement ko. Hello, dito po ba ang Saero Court, Court 1? Hello, ang court isa ay nasa kabilang gusali. Court 3 ito. Kakaremodelo lang, hindi pa nagagamit. Ah, si J. Salamat po. Ano? Sinaktan ang nanay ko kahapon? Inago niya sa amin. May dahilan yan. Huwag mo muna sabihin sa kanya. Ang lakas ng loob na saktan ang nanay ko. Papatayin ko siya. Tropa. Baka hindi ko na mahintay ang kapatid mo. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi, okay lang. Ganito na lang, pagdating niya, ikaw na ang humingi ng paumanhin para sa akin. Bukas sa munisipyo, sigurado magpapasikat ako para sa iyo. CJ, Alis na ako. ingat ka. Sige. Ma. Bakit ka nandito? May nakausap akong kaibigan. Kanino ka naglalaro? Bakit aalis ka na agad? Sa kaklas ko noong elementary. Yung sobrang taba, yung maliit na mataba. Naalala mo pa ba? Siya. Naalala ko. Palagi siyang naglalaro sa bahay natin noon. Tapos nag-aral siya sa ibang bansa. Umuwi na siya. At bukas na ang kasal niya. Ma, gusto kong pumili ng isa sa mga koleksyon mo. Para ibilis ka niya bilang regalo. Pwede ba? Siyempre naman. Yung Eternal Heart na binili natin noong nakaraang taon, okay ba? Salamat, Ma. Anak, huwag kang mahihiya sa akin. Anak, si Makasi, nakilala ko. Isang batang kaibigan. Baka gusto mong makilala siya. Sa ngayon, huwag muna. May kailangan pa akong asikasuhin kay Beer. CJ, ingat ka. Sedge, Ma. Sino ang hindi okay? Sino? Yung tao. Singhai. Singhai. Kumusta, Ed? Ete, umupo ka po. Ed. Salamat. Huwag kayong mag-alala. Si Master Su ay may magandang mata at ang mga kapatid na lalaki ay kinuha nito. Umupo ka. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ang dami mong pawis. Akala ko 5 kayo. Bakit kulang ng isa? Inapi ang nanay niya kaya umuwi na siya. Ah, ganun ba? Na pala. Saan tayo magdiriwang bukas pagkatapos nating kumuha ng lisensya? Ikaw ang bahala. CJ, Kailangan ninyong magpakita ng buong tapang. Kailangan nating suportahan siya ng maayos. Pero totoo bang mahigit 40 na ang kapatid ko? Hindi halata. Mukha lang talaga siyang 30. Hindi lang bata, ang ganda pa. At ang ganda pa ng dating. Hindi talaga mukhang serbidora. Sabihin mo kung presidente siya, maniniwala ako. Swerteng-swerte talaga si Singhai. Kung ako ang may ganyang babae, pakakasalan ko rin. Ang ganda-ganda talaga. Makikita mo na lang pag nakita mo. Si Singhai ngayon, naunawaan ko na ang isang bagay. Sa harap ng tunay na pag-ibig, hindi hadlang ang edad. Ang katayuan sa buhay, mas lalong hindi mahalaga. Medyo naantig na nga ako sa kanilang pagmamahalan. Batiin na lang natin siya ng maaga? Pwede. Tara. Ay Su, pag-ibig na walang hanggan, madaming anak. Yihey! nauna pa silang dumating kaysa sa atin. Ibig sabihin, mayroon kang mabubuting kaibigan. Sila ay tunay na nagagalak para sa iyo. Lia, gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Naniniwala ako sa iyong katapatan. Pero sa ngayon, may isa pang lalaki sa puso ko na hindi ko may alis sa isip. May iba ka pang gusto. Sino? Isang batang lalaking gwapo. Mas bata pa sa iyo ng ilang buwan.
Natatakot ako, baka hindi niya matanggap ang pagpapakasal natin. Kayong dalawa. Ano ang relasyon niyo? Ano ba iniisip mo? Anak ko ang tinutukoy ko. Anak mo? Ayos lang. Matanda na ako at responsable. Hindi ako pahuli sa mga kapantay mong lalaki. Pag-iingatan ko ang anak mo, ituturing kong sariling anak. Totoo. Sinusumpa ko, ituturing kong sariling tunay na anak. Ang iyong anak sa hinaharap. Ano man ang gusto niya, mamahalin kotse o bahay, ibibili ko siya. Hindi pera ang kailangan ng anak natin, kundi pagmamahal ng ama. Sa totoo lang, bagay ang ugali mo sa anak ko. Kung nagkakilala kayo ng mas maaga, siguradong magiging mabuting magkapatid kayo. Hindi pwede yun. Kung magiging magkapatid, magkakagulo ang tawaran. Gusto kong bigyan siya ng mas maraming pagmamahal ng isang ama. Ang landi mo. Sige, malapit na tayo. Pumunta muna tayo para magpakasal. Pag-uwi, hahalikan kita hanggang sa mawalan ka ng hininga. CJ, Nandito na kami. mga bro, ipakikilala ko ng buong giting, ito ang aking pinakamamahal na asawa, si Tsulia. Nanay, Anak, Si Ziming ang aming anak na lalaki. Ziming. Mula ngayon, magiging pamilya na tayo. Ziming, tumigil ka. Tol, usap tayo. Maayos natin to. Tol pa ba yan? Okay ka lang ba? Akala ko kaibigan kita. Gusto mo palang maging tatay ko. Bitiwan mo ko. Hindi ko talaga alam na anak ka nila. Pero kahit alam ko, hindi pa rin ako susuko. Tunay ang pagmamahal namin ng nanay mo. Mahal ko talaga siya. Bitiwan mo ko. Kung totoong kaibigan ka, bitiwan mo ko. Papatayin ko talaga. Tong gago na to. Ziming, kumalma ka. Ako ang may gusto sa kanya. Anak, wala ba akong karapatang maghanap ng sarili kong pag-ibig? Hindi, masimula nang mawala si Papa. Lagi kitang ini-encourage na magsimula ulit. Pero si Sutsinghai, tong gago. 20 anyos mas bata sa'yo. Masakitin na matanda, ayoko niyan. Bakit hindi? Maghanap ng bata't gwapo. Ete, tama si Tita Tsu. Matanda na tatay ko, pero gusto pa rin niya. Nang bata't maganda. Tumahimik ka. Iba yon. Pareho lang yon. Pwede ang lalaki sa bata. Pag babae naman, mali na? Ano ba yan? Anak, sinabi mo rin pagtunay na pag-ibig. Hindi hadlang ang edad. At siya ang tunay kong pag-ibig. Bitiwan mo ko. Ma? Pwede ba kitang makausap ng sarilinan? CJ, noong nasa GFAtes pa tayo, gusto ko na sanang sabihin sa'yo. Ma, hindi ko maintindihan. Ang dami-daming. Milyonaryo at negosyanteng nanliligaw sa'yo. Mas magaling silang lahat. Ay sa kay Sutsinghai. Bakit siya pa ang pinili mo? May kasintanda at kagwapo ba sila ni Xinghai? Hindi, mahuwag kang magpadala sa itsura niya. Siya. Wala namang ibubuga, tong tukundi porma. Sobra ang yabang, akala mo kung sino. Sa totoo lang, wala siyang kwenta. Paano mo nasasabi yan sa dating kaibigan mo? Hindi na siya kaibigan ko ngayon. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Ayaw mo ba? Dahil sa edad niya o dahil kaibigan mo siya? Ako. Ziming, kapag kasama ko si Xinghai, komportable ako. Masaya talaga ako. Hindi ba gusto mo na maging masaya ang nanay? Siyempre naman, gusto kong laging masaya ang nanay. Kaya dapat suportahan mo ako. Batiin mo ang nanay, okay? Naiintindihan ko na. Aos pusong binabati kita. Sana ikaw ay laging masaya at masagana. Pero hindi kailanman kasama si Sutsinghai. Ang tarantadong yon. Anak, mula ngayon tayong tatlo. Ang magsasama ng maayos, yan ang pinakamahalaga. Uwi na tayo, baka naghihintay na sila.
Ziming, sumunod ka. Hindi ka ba naghanda? Ng paputok? Nga, handa na lahat. Saan ka pupunta? Hahanap ako na makakapigil sa kanila. Ara na. Mag-picture tayo bilang alaala. CJ, nasaan si Ziming? Ikaw? Ito ang aking koleksyon. Hindi ko basta-basta inihahain. Sa totoo lang, hindi kita gusto. Pero ikakasal na ang nanay ko sa kaibigan ko. Para sa kaligayahan niya, kailangan kitang hanapin. Ano? Ikakasal na ang nanay mo? Sa kaibigan mo? Mas bata pa siya sa akin ng ilang buwan. Hindi ko akalain na napakatawa mo pala. Pero huwag mong babuyin ang aking Diyosa. Hindi ka naniniwala? Ang ibig kong sabihin, hindi siya magiging kasama ng kaibigan mo. Gusto niya ng lalaking matino at responsable. Tingnan mo ito. Ano? Anong nangyari? Sabi ng nanay ko, gusto niya na malusog at malakas. Hindi ng lalaking puno ng sakit. Wala akong sakit. Nag-ehersisyo ako, nagkakabayo. Hindi ako huli sa mga bata. Alam ba ito ng nanay mo? Hindi ko pa nasabi sa kanya. Yan ang problema. Kailangan mong ipakita ang iyong galing sa Diyosa mo. Parang pabuka ng paboreal. Mapansin ka. Sigurado ka? Pa sa'yo at sa kaligayahan ng nanay ko. Ipakita mo ang lahat ng iyong kakayahan. Rina, kapag dumating ang tunay na panganib, mapapagtanto mo. Ang pagiging bata at guwapo ay walang silbi. Mas, mapagkakatiwalaan pa rin ang tulad kong matanda. Singhai. Kung hindi pa rin pwede, sige na lang. Hintayin mo lang ako, malapit na akong matapos. Kumusta? Maganda ba? Maganda ka sa kahit anong suot mo. Pero, parang masikip yung damit. Baka mas maganda kung mapali ka. Sige, susunod ako sa'yo. Maganda to, di ba? Ang ganda talaga. Mas maganda to kaysa sa kanina. Sutsinghai, ang cute-cute mo. Sinaktan mo ang kapatid ko, tapos dito ka pa nagdedesign ng ibang babae. Sumama ka sa akin para mag-apologize. Mali ka ng tao, di kita kilala, ano ba? Kung hindi dahil sa gusto ka ng kapatid ko, matagal na kitang binasag ang 3 paa, di ka pa sana nakaasta dito. Nang sasaktan ng babae. Lia, di ko siya kilala, di ko rin kilala ang kapatid niya. Wala akong ginawang masama sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Nagpapakita pa ng pagmamahalan, para bang wala ako dito. Medyo matanda na, pero ang ganda-ganda pa rin, kaya naman. Nahumaling tong lalaking to, pero, tol, sabihin ko sa'yo, di maganda ang ugali ng lalaking to. Sinabi ng asawa ko, di kanya kilala. Umalis ka na, kung hindi tatawag ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis. Inagaw mo ang lalaki ng kapatid ko. Ang tapang mo ay, gusto mo ba talaga ng lalaki? Pwede kitang tulungan. Bitawan ako. Sumama ka sa akin, gabi-gabi kang magiging bagong kasal. Bitawan mo siya. Hindi ko siya bibitawan. Hindi lang yan, panoorin mo pa kung paano ko siya. Ano gagawin mo? Kagatin mo ako. Hinahanap mo ng gulo.
Tol, may laban ka ah. Sabay-sabay, turuan natin siya. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Di ko inakalang ang galing mo pala. Siyempre, champion sa sanda. Mga walang kwenta, di pa kayang gawin ang simpleng bagay. Ako na ang kailangang gumawa. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Tol, akala mo ba dahil malakas kang lumaban, magaling ka na? Alam mo ba kung sino ako? Hindi sasabihin. Sige, bugbugin kita hanggang magsalita ka. Tigilan mo yan. Bitawan mo siya. Ikaw pala ang nasa likod nito. Ayoko sa mga tulad mong bagito. Sasamantalahin ang kabataan at ganda, manloloko ng babaeng may asawa. Nagtatago, halatang hindi mabuting tao. Ang dami mong salita. Ngayon, labanan na tayo. Lalaki sa lalaki. Nagpapanggap. Tingnan natin kung sino ka talaga. Buyer, Kilala mo siya? siya ang presidente ng Telasi, matagal ko ng kaibigan. Ha? So, ikaw ang may pakana ng lahat. Makinig ka, ako lang naman. Tama na. Akala ko, gentleman ka. Hindi ko inaasahang ganito ka pala. Ginawa ko, to para sa'yo. Mga tulad niyang bata. Ang pag-ibig pa ang bakso ng hormon, mabilis dumating. Mabilis din mawala. Natatakot lang ako masaktan ka. Hindi yon dahilan para sirain mo ang relasyon namin. Ang buhay ko, hindi mo pwedeng pakialaman. Ayoko manghimasok, pero alam mo naman. Ang pag-asawa, hindi lang isang tao ang involved. Hindi ko kailangan ng lecture mo. Ayokong magsisi ka sa huli. Yung nasa loob, hindi nakikita ang buong lawan. Yan ang tinuro mo sa akin. Ano ibig sabihin? Pumunta si Ziming sa'yo. Hindi ah. Ako ang may ideya ng lahat. Palaging nagmamagaling si Beer bilang gentleman. Kung hindi siya hinanap ni Ziming, hindi niya gagawin. Ang ganitong kalokohan. Hay, siguro, ito na ang tadhana. Sa matagal na panahon, siya lang ang lalaking nagustuhan ko. Pero kaklase pa naman ng anak ko. Lia, anong nangyari sa'yo? Tapos na to, pero huwag na huwag mo nang ulitin. Alis na tayo. Pasensya na, mukhang nasira ko ang lahat. Hay, si Ziming, ginawa pa to para sa akin. Nakiusap pa kay Beer. Baka sobrang makasarili nga ako. Ano na iniisip mo? Mahal na mahal niya ako. Paano ko ba sasabihin sa kanya na maghiwalay na tayo? Para hindi siya masaktan. Miss ko na si Ziming. Naisip ko lang, simula nung bata ka, mayroon ka bang gustong matupad na pangarap? Meron. Ang pinakamalaking pangarap ko ngayon, makasama ka sa pamamayagpag ng ating pag-isang titip. At magkasama hanggang pagtanda. Biro lang. Sa totoo lang, simula bata pa ako. Gusto kong maging tulad ng bida sa pelikula. Na gumagawa ng palayo kasama ang minamahal. Pareho pala ang pangarap namin. Tara, samahan mo akong gumawa ng palayo. CJ, Naalala mo ba noong bata ka, kapag malungkot ka,
Dadalhin ka ni Daddy dito para maglaro ng putik. Dad, hindi na ako bata ngayon. Sino bang matanda ang naglalaro nito? Sino nagsabing hindi na pwedeng maglaro kapag matanda na? Tingnan mo, ang saya-saya nila. Kuya't Singhay. Lia, Dad, itong babaeng ito. Ang kumuha kay Kuya't Singhay sa akin. ano? Dad, patawag ka agad ng tao. Gusto kong hubarin sa harap ng lahat. Ang damit ng babaeng ito para mawala ang ngiti niya. Kung gagawin mo yan, lalo lang magagalit. Sa'yo si Sutsinghai. Wala akong pakialam. Gusto kong mapahiya siya sa harap ng lahat. Isang servidor na. Hindi ka patatampay ng staff ko. Bakit maging siya? Bakit niya kukunin ang lalaki ko? Alam mo ba kung bakit? Hindi ka gusto ni Sutsinghai? Dahil masama at tanga ka. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung sino-sino ang nanliligaw sa kanya? Siya lang naman yung mahirap at jologs na umakyat sa social ladder. Sino pa ba? Kaya nga tanga ka. Hindi mo nga alam kung sino siya. Nag-asta ka na dito. Sasabihin ko sa'yo, Shen Bitsuan, hindi mo kayang pantayan kahit isang daliri ni Tsulia. Dad, ganyan mo siyang ipagtanggol. Hindi kaya gusto mo na ang babaeng to? Ganyan mo siyang ipagtanggol. Hindi kaya gusto mo na ang babaeng to? Gusto ko siya. Ilang dekada na, sobra-sobra. Tutulungan kita, anak, pero hindi sa ganitong paan. Talaga? Salamat, tatay. Siyempre naman, paborito kitang anak. Ang ganda. Masaya ka ba? Masaya. Gusto mo? Gusto. Paborito kong panoorin ang fireworks. Ang ganda talaga. Alam ko. Alam mo, ikaw ang naghanda ng fireworks na to. Alam ko rin, ayaw mong masaktan si Ziming. Plano mong makipag-break sa akin, pero hindi mo alam kung paano sasabihin. Singhay. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang maglaro ng putik. Hindi rin ako mahilig sa fireworks. Maganda sila. Pero hindi nagtatagal. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Basta malaman mo lang. Mahal kita. Magpakailanman. Hindi kita pipilitin. Ako na ang aalis. Pero hindi ito pagsuko. Para lang sa mas magandang bukas. Paghihirapan ko pa. Para matanggap ako ni Ziming. Pagdating ng araw na yon, babalikan kita. Anak, dito. Tay. Bakit ngayon ka lang nag-aya ng kain sa labas? Simula nang maatasan ka sa grupo, matagal na tayong hindi nakapag-usap ng maayos. Tara, inuman. Tay. Dahil baka klase mo silya. Kaya ayaw mong magkatuluyan kami. Alam kong mabuting babae siya, may kakaibang, galing na nakakaakit. Pero may agwat kayo. Tay. Ang hindi ko maintindihan, bata ka pa't mayaman, matagumpay sa negosyo. At mukhang isang playboy pa. Anong klaseng babae ang hindi mo makuha? Wala. Pero bakit si Lia lang ang talagang gusto mo? Pa. Nakaranas ka na ba magmahal? Meron, noon. Kapag may gusto ka ng isang tao, mapipigilan mo ba? Kung mapipigilan, hindi yun totoong pagmamahal. Kaya nga. Naiintindihan mo na ngayon? Sa totoo lang, anak, hindi ako tutol na magkasama kayo. Ang nanay mo lang kasi. Sige na, huwag na natin pag-usapan. Inom. Pa. Pwede bang magtanong? Sige. Noon, Silya. Ano siya? Si Lia. Napakaganda niya. May misteryosong dating. Sikat na sikat, pangahap ng lahat sa amin.
Perpektong diyosa, walang katulad. Ang mga nanliligaw sa kanya, napakaami. Paalang makuha ang loob niya. Ginawa namin ang lahat ng paan. Pero siya, parang hangin na malaya, walang makakapigil. Kanino siya napangasawa? Inom. Si Lia. Nag-isang anak. Minsan, nagbiro siya. Kung talagang mahal niyo ako, magpakasal kayo sa pamilya Tsu. Kaya, Umatras ako. Anak. Nainggit talaga ako sa'yo. Ayaw mong magpakabaliw para sa pag-ibig. Kung noon pa lang, may lakas ng loob akong katulad mo, hindi sana. kung sasabihin kong pareho tayo ng pinagdaanan, mas gaganahan ka ba? Ano ba yan? Huwag mo akong pagtritripan. Ikaw talaga. Ano ang inilagay sa alak? Anak, huwag mong sisihin ang tatay. Hindi ko talaga matanggap. Araw-araw kitang nakikita kasama si Lia. At ipinapatawag niya akong daddy. Dahan-dahan. Ang init. Para sa'yo, nagpakapagod ako. Ikaw na ang bahala. Salamat, tita. Kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya Su, alagaan kita ng mabuti. Anak, pesensya na. Sana maintindihan mo ang pagmamahal ng tatay. Huwag kang magpanggap dito. Alam ko ang iniisip mo. Ayaw mo lang tawagin kang biyenan ni Tsulia. Ikaw. Grabe ka. Hindi mo maintindihan. Ako ba ang hindi maintindihan o ikaw ang may konsensya? Matapang ka bang sabihin hindi mo siya gusto? Ako. Sumpa ko sa pag-asawa sa'yo. Walang kwentang lalaki. Tsuan-tsuan. Dapat bantayan mo si Tsinghai. Huwag mo siyang hayaang maging katulad ng tatay niya, na laging may ibang babae. Bibigyan ko ng pansin si Kuya Tsinghai. Sige, simulan na natin. Kuya Tsinghai, akin ka na. Yung babaeng yon. Hindi karapat-dapat sa'yo. Umalis ka. Huwag. Lumayo ka. Mas malapit. Lapit pa. Hubarin mo ang damit. Tama. Tsulia, tanggapin mo na. Ikaw ay isang babaeng walang nagmamahal. Hindi. Huwag, umalis ka. Huwag. Bakit siya nagising? Anong hinihintay mo? Habulin mo. Alam ko na. Tsulia, tanggapin mo na. Ikaw ay walang gustong babae, Su Tsinghai. Ito ba ang sinasabi mong mahal kita magpakailanman? Lia. Ano? Pumunta si nanay sa lumang bahay, hindi ba? Lang ng pagkamatay ni tatay siya bumabalik. Bantayan mo siya, papunta na ako. Lia, pakinggan mo muna ako. Hiwalay na tayo, wala na akong pakialam sa'yo. Hindi ganoon ang nangyari. Ako at si Shangiswan. Ikaw ba to sa larawan? Pero dahil yon kay tatay. Ayokong makinig. Lia, Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Ginoo, nasa loob si Ginang, narito na rin si Jisoo. Bakit nandito si Su Tsinghai? Hindi ba sila naghiwalay na? Lia, hindi ko kailanman ginawa ang ikinapapahamak mo. Sinusumpa ko sa buhay ko. Huwag kang magpanggap dito. Wala nang pag-asa sa atin. Lia, Umalis ka na, ayaw na kitang makita. parang noong nalunod ako,
Bumaba ang epekto ng gamot, hindi ko na kaya. Ipapaliwanag ko na lang mamaya, Lia. Hindi kita kailanman nilinlang kahit isang salita. Suksinghay, ano na naman ang gagawin mo? Tulungan mo ako, hindi ako marunong lumangoy. Niloloko mo na naman ako. Akyat ka na. Suksinghay, Suksinghay, huwag mo akong takutin. Naniniwala na ako, akyat ka na, huwag mo akong takutin. Singhay, Singhay. Baliw ka, tunay kang baliw. Lia, mahal kita, maniwala ka, mahal na mahal kita. Naniniwala ako sa lahat ng sasabihin mo. Sabihin mo, mahal mo ako. Mahal kita. Bakit ka gumawa ng kalokohan? Hindi ba pwedeng mag-usap tayo ng maayos? Bakit ka tumalon? Pinatakot mo ako. Pinatakot mo ako. Hindi na kita aasarin, pwede ba? Huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Huwag mo akong iiwan mag-isa. Nay. Nay. Ina. Sige, malamig ang tubig, umahon ka na. Zyming, alam kong ayaw mo siya para sa akin, pero dati. Kay papa ako, para sa Xu family. Ngayon, gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko. Pakakasalan ko ang kaibigan mo. Sige, papayag na ako. Ina, umahon ka na. Ina, huwag mo na ulitin to. Sabihin mo lang. Susundin kita. Ikaw, kung saktan mo ang nanay ko, hindi kita palalampasin. Pangako, tol. Pamilya na tayo, tol pa rin tawag. Anak. Tol. Sige, tayo-tayo na lang. Tara, ina, magpalit tayo ng gamit. Umuwi ka muna. Huwag mo kaming istorbohin. Lia. Mukhang hindi pa rin tanggap ni Ziming. Okay lang. Pagtagal, masasanay din siya. Kailan tayo ikakasal? Kahit kailan mo gusto. Sa 3 araw na lang. Para may oras magpaalam sa lahat. Ayoko na maghintay. Sige, ipapadala ko na ang mga imbitasyon. Gusto kong lahat ay bumabati sa atin. Ginu. General. Mahal na hari. Ano? Magpapakasal siya? Si Tsulia sa isang bata pa. Ano ang gagawin natin? Siyempre. Magtutulungan tayo kahit ano ang gawin. Ako ang gagastos, ako ang lalapit sa kongreso. Ako ang tutulong sa loob, ibibigay ko. Ang lahat ng kailangan ninyo. Pagkatapos, ang Rina. Kung sino ang makakakuha, depende na yan. Sage. Ito na, ang alyansa ng mga matatanda, nabuo na. Walang makakapigil sa atin. Ina, Maganda ba? maganda, ikaw ang pinakamagandang bride, at ang pinakamagandang nanay. Ang tamis ng bibig ng anak ko, sulit ang pagmamahal ko sa'yo. Halos oras na, labas na tayo. Baka nag-aalala na si Tsinghay. CJ,
Nasaan si Su Tsinghai? Kinakasal na si Mama. Nahuli pa siya? Lolo, nasaan si Singhai? Hindi siya makontak. Subukan ko ulit tawagan. Ano ba naman yan? Hindi pa niya alam na ngayon ang kasal? Kasalan niya kay Mama? Hay, baka may nangyari. Haomin, kailan mo huli siyang nakausap? Kailan mo huli siyang nakausap? Mama, huli na, pinagtatanggol mo pa siya? Laro-laro lang yan ng anak ko sa nanay mo. Seryoso pa kayo. Hindi na siya darating. Di man lang tumingin sa salamin, gusto pang maging mayaman. Ngayon, wala na ang groom. Tingnan natin kung paano niya haharapin to. Tama, sinisiraan ang sarili. Nakakahiya. Naririnig mo ba? Dapat alam mo ang lugar mo, huwag ka nang lumabas. Nakakasuya. Ikaw. Mama, umuwi na tayo, di na ako magpapakasal. Pa, di isipin ng iba na gusto ko sila. Pero, Sige, umalis ka na kung matapang ka. Huwag ka nang manatili sa pamilya namin. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi naman ako nagsisinungaling, sinabi sa akin ni Tsinghai. Sawa na siya, sa matanda't pangit na katulad niya. Dapat bumalik na lang siya sa paglilinis. Tumahimik ka. Naku, tatay, galit ka man, yan ang totoo. Nandiyan na ang katotohanan. Kung talagang gusto siya ni Tsinghai, narito na siya. Hanggang ngayon, wala pa siya, yan na ang pinakamalinaw na. Patunay. Kung magsasalita ka pa, lumabas ka. Tatay, bakit palagi kang kumakampi sa iba? Hindi siya pwedeng pakasalan ni Tsinghai. Mabuti nga, ganyan naman siya. Paano ko makakapantay ang anak ko? Nanay, darating siya, di ba? siguradong dating siya. Kilala ko siya. Si Tsinghai ay hindi talaga traitor. Kayong mag-ina, wala talagang hiya. Ganito na, gusto mo pang pakasalan ang anak ko? Di mo ba tinitimbang? Anong klase ka ba? Ano ba ang pinagsasabi mo? Lumabas ka sa pamilya Su. Si Lolo Su, talagang may kinikilingan. Hindi tinulungan ang manugang, sa ibang tao pa tumulong. Walang saysay ang tulong niya, ayaw nga mismo ng lalaki. Ipipilit ba? Nakakahiya naman ang babae. Kung ako siya, matagal na akong nagtago. Wala na siyang mukhang ipakita dito. Lumabas din kayo. Sa pamilya Su, hindi welcome ang mga tsismoso. Xiaoya. Huwag kang makinig sa kanila. Si Tsinghai ay apo ko. Alam ko ang ugali niya. Mahal ka niya sigurado. Tungkol sa kung bakit hindi siya dumating. May problema siguro. Huwag kang mag-alala, mamayapag. Nakita ko siya. Papagalitan ko siya ng husto. Papagalitan ko siya para humingi ng tawad. Naniniwala ako sa kanya. Nag-aalala lang ako. Ano ba ang nangyari sa kanya? Dapat malapit na si Su Tsinghai. Nakakatuwa naman. Tsulia, malalaman mo na ang pinili mo. Anong klaseng lalaki talaga? Narito na si Su Tsinghai. Paumanhin, Lolo. Na-late ako. Ikaw at siya. Maligayang pagdating sa kasal namin ni Binibining Shen Bixuan. Kasal ninyo. Ako. Ano ako? Ikaw. Isang dumaan lang. Dumaan lang. Nakalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Ano? Sino ba ang hindi nagsasabi ng matamis na salita habang nagmamahalan? Ikaw lang ang taang naniniwala sa akin. Maaari kong sabihin ng malinaw sa puso ko. Wala ka talaga. Sa puso mo. Wala talaga akong lugar doon. Tama. Sa aking puso. Si Shen Bixuan lang ang nandito. Impossible. Nagsisinungaling ka. Ako ang mahal mo. Mahal ka. Karapat-dapat ka ba? Tignan mo ang sarili mo, saan ka karapat-dapat para sa akin? Isa ka lang matandang waitress na walang saysay. At ako, ang marangal na presidente ng subgroup. Isa ka lang babae na pinagsasayangan ko ng oras kapag naiinip ako. Tigilan mo na ang walang kwentang pag-isip. Hindi ito totoo. Singhai, ikaw ba ay?
May nadaan ka lang. Sabihin mo sa akin ang totoo. Maaari kitang tulungan. Aking mahal, hindi mo pa ba nakikita ang totoo? Ako at Kuya Tsinghay ay magkasundo sa estado. Kami ang tamang magkapars. At ikaw, isa ka lang gamit niya para mapalipas ang oras. Tsinghay, sa tingin mo maniniwala ba ako? Sa napakabading na kasinungalingan na ito. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? May pumipilit ba sa iyo na sabihin ito? Walang pumipilit sa akin. Lahat ng ito ay kusang loob ko. Hindi kita minahal kailanman. Umalis ka na. Bastardo ka. Anong tingin mo sa nanay ko? Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Umalis kayong lahat dito. Ziming, tumigil ka. Inay, huwag mo akong pigilan, sasaktan ko ngayon. Itong walang pusong bastardo. Ikaw ang gumapang para ligawan ang nanay ko. Tapos ngayon sinasabi mong hindi mo siya gusto. Dinala mo pa ang ibang babae dito para ipahiya siya. Sinabi ko na sa'yo noon pa, kung ipapahiya mo ang nanay ko, hindi kita papatatawarin. Ziming, tumigil ka na. Huwag mo na siyang saktan. Inay, ganito na ang sitwasyon. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Naniniwala ako sa lalaking pinili ko. Hindi niya ako gagawing ganito. Su Tsinghay, simula ngayon. Tapos na ang lahat sa atin. Inay, umalis na tayo. Teka lang. Isa ka Tsinghay. Gusto ninyong umalis ng ganoon lang? Itay. Hindi natin dapat gagawin. Tumahimik. Yan ang narapat sa kanya. Lia, ngayon ay malinaw na ang totoo niyang pagkatao. Hindi naman masama, para hindi ka magsisi sa huli. Kahit lahat na nakikita ko ay nagsasabing ito ang totoo. Naniniwala ako sa kutob ko. Ginawa mo to. May dahilan ka. May dahilan kang napilitang gawin ito. Kaya, hihintayin kita hanggang sa araw na handa kang magpaliwanag sa akin. Hanggang ngayon, ayaw mo pang sumuko. Kuya Tsinghay, sabihin mo sa kanya, buntis ako. Tama ang narinig mo. Sa tiyan ko, may dugong sunadala. Anong laban mo sa akin? Totoo ba yan? Hindi. Impossible. Hindi ako naniniwala. Tsinghay. Nagsisinungaling siya, di ba? Hindi ako naniniwala na magiging kayo ng ganitong babae. Tama si Bixwan. Meron na tayong anak. Hindi ako naniniwala. Tingnan mo ang mga mata ko. Tingnan mo. Sabihin mo ulit. Nakakainis ka na. Gusto mong malaman kung totoo. Sage, sasabihin ko. Tingnan mo mismo. Kayong dalawa. Ma, si Su Tsinghay ay isang gago. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Su Tsinghay. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Totoo ba ito? Ma, nandiyan na ang katibayan. Ayaw mo pa rin maniwala. Gago talaga siya. Para sa akin, handa ka pang. Hindi ako naniniwala na ang taong handang mamatay kasama ako. Biglang magbabago ang puso sa isang gabi lang. Kung hindi mo mapapaalis si Tsulia, maghanda kang tumanggat sa kanyang kapalit. Hindi mo ba nakita? Tingnan mo ako. Tingnan mo ako, Su Tsinghay. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga mata ko. Ang bata sa tiyan niya. Talaga bang sa iyo? Kung hindi ka magsasalita, peke yan. Tsinghay. Mahal kita, Tsinghay. Mahal kita. Naniniwala ako sa'yo. Ikaw na ang pipiliin ko habang buhay. Pwede na akong umalis ngayon. Basta sabihin mo lang. Babalik agad ako sa'yo. Ma, pakiusap, huwag ganito. Para sa ganyang klaseng tao, di worth it, ma. Anak, masaya ako. Ako lang kasi. Ang lubos na nakakilala sa lalaking pinili ko.
Di na makayanan, yung pinakita nyo. Nagpatunay sa akin kung gaano kalaki ang pag-ibig, Beer. Ikaw na naman ba ito? Sage, aminin ko, ako. Ako ang nag-utos sa kanya. Anong sinasabi mo? Lahat ng ito, plano ko. Ako. Ang nagsabi sa kanya, kung di kanya iwan, ang makukuha niya lang ay ikaw. Paprotektahan ka, sumama siya sa akin sa pag-arte nitong palabas. Anong kalokohan yan? Di ko na rin matiis na malungkot pa ang Diyos ako. Esensya na, sa pangyayaring ito. Kasali rin ako. Tama na, wala nang saysay kung itutuloy pa. Dito na lang tayo magtapos, Sedge. Dahil inamin na nila lahat. Aminin ko na rin, ang nangyari ngayon, pinagplanuhan namin itong 5. Kayong mga... Magagaling talaga. Dahil sa tingin namin, si Sutsinghai ay di karapat-dapat sa'yo. Gusto talaga naming makuha mo ang tunay na kaligayahan. Pasensya na. Pasensya na talaga. Di ko sinasadya na lokohin ka. Sabi nila, kung di ka namin paiiwanin, sasaktan ka nila. Di ko kayang magsugal. Di ko talaga kayang magsugal. Natatakot ako sa kanila. Natatakot akong gawin nila yon. Baka di na kita makita ulit. Ano? Pek pala lahat to. Buti na lang. Nakakatakot lang pala. Lia, pakasal ka sa akin. Sa mga susunod na araw, pagbubutihan ko para mabawi ang pagkakamali ngayon. Sa mga susunod na araw, pagbubutihan ko para mabawi ang pagkakamali ngayon. Te. Nangako ka sa akin. Siguradong papakasalan ako ni Kuya Tsinghai. Tama na. Tapos na ang laro. Apos na? Payag ba kayo? Ako, hindi. Ikaw rin. Gusto mong pakasalan ka ni Lia? Sino ka ba? Pwede kang makasama ng anak ko. Malaking bagay na yon. Hanggang kailan pa? Nabigo ang plano natin. Ayo ang nabigo. Hindi ko inaamin yon. Jayahui, anong ginagawa mo? Iputok mo iyang baril. Iputok mo yan. Kung saktan mo siya, isusumpa ko, pagsisisihan mo, na dumating sa mundong ito. Makinig kayong lahat. Walang langaw. Ang makakalabas ng walang pahintulot ko. Opo. Sino pa? Sino pa ang gustong humadlang sa akin? Jayahui, kumalma ka. Huwag mo nang saktan ang iba. Sig. Alam mo, sinusunod kita. Basta walang manggugulo. Hindi ko sila sasaktan. Ano ba talaga ang gusto mo? Siyempre, saktan ka. Huwag kang matakot. Sinabi ko, kung hindi ka iwan ni Sutsinghai, sasaktan kita sa harap niya. Pero paano ko kayang saktan ka? Kaya, may naisip akong paan. Iyon ay, saktan siya. Huwag. Kasalanan niya, hindi niya tinupad ang pangako na iwan ka. Bakit kailangan mong awayin siya? Tinatanong mo ako kung bakit? Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Ang iyong ngayon, napakaiba para sa akin. Sage, sasabihin ko sa iyo, noong ako ay 15 taong gulang, naisahan ng tatay ko ng kaaway, nawasak ang pamilya, muntik na akong mamatay. Ikaw ang nagligtas sa akin. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay at ng lakas ng loob. Eh bakit mo sinira ang kasal ko? Nakalimutan mo nga. Nakalimutan mo ang sinabi mo. Sa akin noon, sabi mo, mabuhay ako ng maayos. Walang hindi malalampasang pagsubok. Sabi mo, gusto mo ako. Sabi mo rin, magkasama tayo magpakailanman. Noon, natatakot akong magpakamatay ka. Tumahimik ka. Noong umalis ka, sinabi mo sa akin. Naghintay ka sa akin, pero bigla kang nagpakasal sa ibang lalaki. Alam mo ba kung gaano kasakit? Nang malaman ko ang balita tungkol sa iyo? Pero ano ang magagawa ng sakit? Pa sa paghihiganti. Naglakbay ako sa pagitan ng buhay at kamatayan. Alam kong hindi kita pwedeng isama. Kaya, nagtago ako sa madilim na sulok. At tahimik na nagdasal para sa iyo.
Paumanhin. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Okay lang. Talagang okay lang. Hayaan na ang nakaraan. Pero ang hindi ko matanggap, bakit? Ngayon, hindi mo pa rin ako pinili? Bakit mo nilabag ang pangako mo? At pinili mo siya? Sa halip na ako, bakit? Dahil itinuring lang kitang kuya. Kuya? Mabuti pang kuya. Nalampasan ko na ang unang kasal mo, pero binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi na kita ipagkakait sa iba. Huwag. Jayahui. Nakikiusap ako sa iyo. Sa ngalan ng ating mahabang pagkakaibigan. Patawarin mo na siya. Kung hindi, patayin mo na rin ako. Lia, ganoon ba kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Siya ang minamahal ko sa buong buhay ko. Kung mabubuhay siya, mabubuhay ako. Kung mamamatay siya, mamamatay ako. Sige. Susundin kita. Patawarin ko siya. Sino ba naman ang may sabing mahal kita? Mabubuhay siya. Pero ikaw ang dapat mamatay. Bitawan mo siya. Hindi ba't mahal mo siya? Bakit mo siya sinasaktan? Beer. Hindi mo naiintindihan ang sakit ng pagkawala at muling pagkawala. Huwag kang matakot. Pagkatapos kitang patayin, susunod ako sa iyo. Kung hindi sa buhay na ito, sa susunod na buhay na lang. Kahit sa impyerno, magkasama tayo. Iyon na rin ang habambuhay na pagsasama. Huwag. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat inasam si Lia. Ako ang makasarili, pakiusap, patawarin mo si Lia. Pakiusap. Handa akong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Pakiusap. 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 Handa ka bang mamatay para sa kanya? Handa ako. Sige. Patunayan mo sa akin. Huwag. Singhai, huwag. Huwag kang lumapit. Huwag. Huwag, Singhai. Singhai, pakiusap, huwag mo itong gawin. Ako ang may kasalanan. Kung hindi kita nakilala ng gabing iyon, kung hindi ako. Sumang-ayon sa iyong pag-aalok ng kasal. Hindi ka nila pipilitin ng ganito. Hindi ganoon. Kasalanan ko. Ako ang masyadong sakim. Kung hindi kita pinilit. At pinakasalan mo ako. Ang lahat ng ito ngayon. Hindi sana nangyari. Kaya hayaan mong ako ang mananagot. Huwag. Hindi ito kasalanan mo. Kasalanan ko. Lia, alam mo ba ang makilala ka? Ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Ganoon din ako. Lia, pwede bang hilingin ko sa iyo ang isa pang bagay? Sabihin mo. Kahit ano, pagbibigyan kita. Tumalikod ka. Makinig ka. Ayokong makita mo ang kahiyan ko. Huwag. Singhai, hindi ko papayagan na magpabuto ka. Narinig mo ba? Kung hindi ko ito kayang gawin, paano ako karapat dapat magmahal sa iyo? Hindi na ako mapapakasal. Makikipaghiwalay na ako sa kanya, pwede ba? Hindi na ako mapapakasal sa kanya. Sa'yo na lang ako mapapakasal. Ngayon na, pakakasalan kita. Pakiusap, patawarin mo siya. Ikaw ang mawawala o kami niya ang mawawala? Ikaw ang pumili. Lia, kung may kabilang buhay, tayo ulit ang magiging mag-asawa. Huwag. Singhai. Singhai. Bakit ka ganoon kabobo? Akala mo ba kapag nawala ka, makakapagpatuloy pa ako sa buhay? Ano ba talaga ang gusto mo? Kahit ang paglaho, hindi ko ba magagawa? Huwag kang mag-alala, Lia. Pumasa na si Singhai sa aming pagsubok. Simula ngayon, makakatanggap kayo ng aming taimtim na pagbati. Pagsubok? Anong pagsubok? Sa totoo lang, sa baril na ito, mula simula hanggang wakas, walang tunay na bala. Walang bala? Bakit siya bumagsak kung gayon? Nahimatay sa takot. Sinabi ko na sa'yo, itong lalaking ito,
Hindi kasi maasahan ng mga matatanda na lalaki. Buyer. Ang binti mo. Props lang. Mga blood pack na inihanda ng maaga. Bakit hindi pa siya bumangon? Siguro, kulang pa ng isang halik. Singhay. Singhay. Wala ka talagang nangyari. Ano ang nangyayari dito? Sabi ng mga taga-Dacia, sa pagsubok, makikilala ang tunay na pag-ibig. Ito ang huli namin. Pagsubok para sa iyo. Kung handa ka pang mawala, upang protektahan si Lia, ibibigay namin sa inyo ang aming pinakataimtim na pagbati. Paano kung umatras ako? Ingatan mo ito. Huwag mo itong gamitin. Hindi namin hayaang pakasalan ni Lia ang isang lalaking walang pananagutan. Anak, mula ngayon, hindi na kita hahadlangan. Sana'y maging masaya kayong magpakailanman. Ikaw, sa susunod, huwag mo nang guluhin ang dalawa. Kapag ginulo mo pa sila, hiwalayan kita. Palalayasin kita sa pamilya Su. Handa na silang mamatay para sa isa't isa. Paano ako hindi pumayag? Sana'y totoo ang sinabi mo. Bitsuan. Mula ngayon, huwag mo nang sirain ang relasyon nila. Pero, Walang pero. Kapag nahuli kita ulit, puputulin ko ang relasyon natin bilang mag-ama. Palalayasin kita sa pamilya Shen. Singhay. Sa wakas, magkasama na tayo ng hayagan. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Lagi kong iniisip na. Tunay na pag-ibig. Maaari itong malampasan ang edad, uri ng lipunan, at maging ang buhay. Hindi ako nakasama sa iyong nakaraan, ngunit para sa iyong kinabukasan. Sisiguraduhin kong kasama kita hanggang dulo. Halik dito, halik dito, halik dito, halik dito.